Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ni Xiao Chen kay Black na tama na ang walang kabuluhang sinasabi sapagkat may hinahanap pa silang tao sa lalong madaling panahon. At sa pagpapatuloy din ng kabanata, dito nga ay nakarating na sina Xiao Chen sa Chunfeng Mansion, Divine Sword Branch City, na kung saan may nagkukumpulang mga tao. Kaya naman nang makalapit si Xiao Chen ay tinanong niya ito sa isang lalaki na kung ano ang nangyayari. Ninas naman ang lalaki na sabi pa nga nito kay Xiao Chen na anong ginagawa mo, nakita mong busy ako. Subalit ang kanyang ginawang pagsusungit ay nilakasan ni Xiao Chen ang paghawak nito. Kaya naman dahil dito ay biglang nagbago ang reaksyon nito at sinabi niya kay Xiao Chen na galing ka sa labas, tama. May malaking nangyayari ngayon sa mansyon ng Chunfeng, ikakasal na ang young master ng Chunfeng Mansion kay Merong din ng Merong family dito. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na anong sinasabi mo. Ipinaliwanag naman ng lalaki na hindi mo alam, ang Merong din na ito ang pinakagwapong disipulo ng nangungunang pamilya sa Upper Suan Domain, at sinasabing ito ay nakalusot na sa Peak Emperor. Isang rurok na emperador na wala pang 30 taong gulang. Sa pagkakataong ito, dumating siya ng higit sa 3 buwan na nakalipas, upang ipahayag ang buong lungsod sa banal na lungsod ng espada. Matapos niyang sabihin ito kay Xiao Chen ay agad na siyang tumakbo, nasabi pa nga nito na iyon lamang ang kanyang nalalaman, papasok na ako. Sinabi naman ni Xiao Chen na anong pinaplano ng babaeng ito. Sinabi naman ni Black na anong kinalaman ng babaeng ito sayo. Ninas naman si Xiao Chen sa pang-osar ni Black kaya naman sinabihan niya ito na manahimik na lamang at malalaman mo na lang ito mamaya. Dahan-dahan na pumasok si Xiao Chen upang makarating siya sa unahan. Ilang sandali pa ay nakarating na nga siya sa unahan at dito ay nakita niya ang isa niyang kaibigang babae na nasa attage at ang young master na hangal. Sinabi nga dito ng young master sa lahat ng tao na ngayon ay ang malaking araw ng pamilyang Merong at pamilyang Chunfeng para magsama-sama. Dagdag pa niya na simula ngayon Chunfeng family at ang Merong family natin ay magiging isa na, simula ngayon, wala ng pamilyang Chunfeng. Nang marinig ito ng mga tao ay ikinagulat nila ito at hindi nila inaasahan ito. Nasabi pa ng isa na narinig mo na ba sinasabing matandang ninuno ni Chunfeng Older, at ang may-ari ng Chunfeng. Bigla itong nahulog sa magdamag, at ang pamilya Chunfeng ay hindi na kasing husay ng dati. Kaya naman ay kumit ang sarili ko sa pamilyang Merong. Dagdag pa ng isa na kaya ayon. Ewan ko ba, ginawa ba ito ng pamilyang Merong? Nagsalita naman ang isang lalaki na malapit kay Xiao Chen na baliw ka ba, paano mo ito nasasabi, pero may narinig talaga akong konting balita. Na lahat ng ito ay nasa utos ng Panginoon. Nang marinig naman ito ni Xiao Chen ay makikitang naging seryoso ang mukha nito. Sinabi naman ng young master kay Chun Liu na kung bakit hindi mo rin sabihin. Sa sinabi ng young master ay agad na nagsalita si Chun Liu na simula ngayon, wala ng pamilyang Chunfeng. Dagdag pa niya habang nilalabas ang punyal na sa mundong ito wala naring Chun Liu. At agad niyang itinutok sa young master. Nang akmang aatakihin niya na ang young master, ay agad na kumilos ang elder ng young master at inatake si Liu at dahil dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At mabilis na nag-teleport ang elder sa harap upang protektahan ang kanyang young master. Na dahilan din upang mapinsala ng husto si Liu na napasuka pa nga ito ng dugo. Dahan-dahan naman na lumapit ang young master kay Chun Liu. At sabay niyang sinabi na alam kong nangako kang ipahayag ang mundo kasama ako dito. At ang layunin nito ay upang patayin ako. Sa tingin mo ba ako, si Merong Di, ay napakatanga? Alam ko na ito ang gagawin mo. Ikinagulat nga din ito ng mga nakakarinig na sabi pa nga nila na kung seryoso ba ito. Nang makalapit nga ang young master na si Merong ay sinabi niya kay Liu na isuko mo ang iyong sarili sa iyong kapalaran, ikaw ang aking katulong sa buhay na ito. Sinabi naman ni Liu, alam mo na pal na gagawin ko ito, at ginawa mo ba para lang ipahiya ako? Kinumpirma naman ito ng young master na sabi pa nga niya na oo, ginawa ko para lang ipahiya ka. Galit na galit si Liu nang marinig niya ito subalit wala naman siyang magawa dito sapagkat hindi niya kaya ang mga ito. Dagdag pa ng young master na gayon din, ang iyong lolo Chunfengji at ang iyong ama ay parehong pinatay ng aking pamilyang Merong, sa likod nito, ito ay ang autorisasyon ng Panginoong iyon. Kaya, Chun Liu, ang iyong kapalaran ngayon ay nakatadhana na maging ganito.
Napaiyak na lamang si Chun Liu dahil mukhang wala na siyang pag-asa sa pagkakataong ito. At pinagtawanan pa nga siya ng young master. At sabay niyang sinabi na naghanda ako ng 12-dosenang pulubi sa pamilyang Merong. Ngayong gabi, hayaan kang magkaroon ng magandang oras. Subalit walang kaalam-alam ang young master na nasa likod niya na si Xiao Chen. Na ikinagulat naman ng young master na kung sino ang tumulak sa kanya. Makikitang sa simpleng galaw lang ni Xiao Chen ay makikita na ang makapal na aura nito. Sinabihan nga dito ni Xiao Chen ang young master na ikaw ay karapat-dapat na mamatay, habang si Liu naman ay nagulat sa ginawa ng hindi niya pa kilalang binata. Bahagya namang namangha ang young master kay Xiao Chen sa katapangan nito. Nasabi pa nga niya habang tumatawa kay Liu na kaakit-akit ka talaga. Na ipinaglalaban ka ng lalaki. At sabay din niyang sinabihan si Xiao Chen na bata, ikaw ang nararapat na mamatay. Kahit nahihirapan si Liu ay tumayo siya at sinabihan niya si Xiao Chen na ang lalaking ito pakiusap bilasan mo ang umalis. Subalit sinabihan lang siya ni Xiao Chen na bahagya kang duwag, lahat ng ginagawa mo ay nagdudulot ng gulo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay ikinabigla ito ni Liu dahil pamilyar sa kanya ang mga salitang iyon. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na huwag nang magsalita at mag-uusap tayo mamaya. Sinabi naman ni Xiao Chen sa young master na ang Chunfeng family pa rin ang Chunfeng family, at Chun Liu ay Chun Liu pa rin. Pero ikaw Merong Di, ay magiging patay na tao ka ngayong araw at hindi muna ito maiiwasan pa, habang makikita sa mukha ni Xiao Chen ang matinding galit. Agad naman na binigyan ng hudyat ng young master ang elder. Kaya naman dahil dito ay agad na itong kumilos at nagpakawalan ng kanyang atake ng walang pag-aalinlangan. Na hindi naman nagpakita ng takot si Xiao Chen dito at mukhang nababagalan pa nga siya. Mabilis na nag-teleport si Xiao Chen sa harap ng elder at agad na binigyan ng sampal ng katotohanan na dahilan upang mapasukan na lamang ito ng dugo. At sa lakas nito ay nasira ang sahig at halos maban pa siya sa sahig. Nawalan ng malay ang alagad sa tindi ng kanyang natanggap na sampal mula kay Xiao Chen. Ikinagulat naman ito ng karamihan na nakasaksi sa ginawa ni Xiao Chen. Hindi naman makapaniwala ang young master sa nangyari sa kanyang elder. Nasabi pa nga niya na si Elder Qing ay isa sa Supreme Being. At paano mo ito nagawa? Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya habang mabilis itong lumalapit na isang kataas-taasang nilalang na umaasa sa mga panlabas na puwersa. Paano mo matatawag na Supreme ang sarili mo kung wala ka man lang bahid ng makalangit na persepsyon? Nagmakaawa naman ang young master na sabi pa nga niya na senior huwag kang magagalit. Ito ay aking pagkakamali, ako ay gumawa ng mga pagbabago, ako ang young master ng Merong family, kung papatayin mo ako, mahirap ipaliwanag sa aking pamilyang Merong ito. Sa sinabi ng young master ay napangiti na lamang si Xiao Chen. Dagdag pa ng young master habang natatakot at nagmamakaawa na ako, handa akong gumawa ng isang malaking kapistahan para makabawi sa iyo. Sinabihan naman siya ni Xiao Chen na hindi, ang iyong buhay ay ang magandang pagbabayad ng sala. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nabago ang reaksyon ng mukha ng young master at sinabi niya na hindi mo ako pwedeng patayin, ang aking ninong lolo ay ang pinakamataas na nilalang ng sunflower. Nang marinig ito ni Xiao Chen ay bahagya siyang nabigla dahil ang supreme being ng sunflower ay apo ang young master. Dagdag pa nga ng young master na tama iyon, ang pinakamataas na nilalang ng sunflower ay ang aking god-grandfather. Hindi naman na nagsalita si Xiao Chen at agad niya na itong tinapos ang buhay. At sabay niyang sinabi na ayoko sanang patayin ka, pero dahil apo ka ng matandang iyon, hindi ka pwedeng manatili. Nagulat naman si Liu sa ginawa ni Xiao Chen na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na pinatay mo si Merong Di. Sinabi naman ni Xiao Chen na ano naman kung ginawa ko ito. Ikinabigla naman ito ni Liu dahil halos pareha daw sila ng kilala niyang lalaki na sabi pa nga niya na ikaw at yung taong iyon, ay halos magkaparehas. At sinabi din ni Liu kay Xiao Chen na nagdulot ka ng malaking problema. Dapat tumakbo ka na, ang pamilyang Merong ay ang nangungunang pamilya sa itaas na rehiyon ng Zuan. Dagdag pa niya na hindi mo sila matatalo. Hindi naman pinansin ni Xiao Chen ang sinabi ni Liu bagkus ay tinanong niya na kung gaano kalayo ang Upper Huan mula dito, kahit kalahating taon lang ako bago dumating ang pamilyang Merong para patayin tayo. Dagdag pa niya habang binubuhat si Liu na hindi ito ang lugar para mag-usap tayo.
na ikinabigla na naman ni Chun Liu ang ginawa ni Xiao Chen. Habang nabibigla nga si Chun Liu ay sinabi ni Xiao Chen na umuwi na tayo. Nasa isip-isip naman ni Liu na bakit sobra kayong magkahawig. Dagdag pa niya na hindi naman kaya ikaw ang lalaking iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila Xiao Chen sa Chunfeng Mansion na kung saan ito ang bahay ni Liu. Nanatiling nakatayo si Xiao Chen habang pinagmamasdan naman siya ni Liu. Hindi naman makapagsalita si Liu at hindi niya alam ang kanyang gagawin sapagkat hindi niya naman kilala ang lalaki na nasa kanyang harapan. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen na Chun Liu, hindi mo talaga ako nakikilala. Kaya naman sinabi niya na kay Chun Liu na ako ang Supreme Spirit ng Shinsho. Nang marinig ito ni Liu ay napatayo siya dito at nabibigla sa kanyang narinig. Nakangiti ngang sinabi ni Xiao Chen na oo, hindi pa ako patay. Agad naman na yamakap si Liu nang makumpirma niyang si Xiao Chen ang nasa harap niya. Sinabi nga ni Xiao Chen na ako talaga ito, na hindi naman maiwasan ni Liu na mapaluha sa tuwa. Nasabi pa nga niya habang umiiyak na Xiao Chen, alam mo ba kung gaano kita namimiss? Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen, punong-puno ka talaga ng bulaklak. Sa sinabi ni Black ay nena si Xiao Chen kaya naman sinuntok niya ito sa ulo na dahilan upang tubuan ito ng bukol sa ulo. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Liu na anong nangyari sa Chunfeng family. Bakit may malaking pagbabago? Malungkot namang sinabi ni Liu na si ama at ina ay namatay sa mga nagdaang buwan. Dahil ito sa pamilyang Merong, ang lahat ng ito ay kagagawan ng pamilyang Merong. Sinabi naman ni Xiao Chen na sabihin lahat ng ito sa kanya. Mabilis naman na lumipas ang ilang sandali nilang pag-uusap ni Xiao Chen at Liu sa Chunfeng Mansion. Dito nga ay sinabi na ni Xiao Chen ang kanyang pakay na sabi pa nga niya na siya nga pala, pumunta ako upang makita ka dahil may gusto akong hilinging pabor sa iyo. Sa sinabi ni Xiao Chen ay sinabi ni Liu na wala ka talagang pakialam sa akin, ni hindi mo man lang ako tanungin kung nasa meyes akong kalagayan, kung paano ako nabubuhay sa lahat ng mga taon na ito. Bahagya namang nabigla si Xiao Chen sa sinabi ni Liu. Sinabi naman ni Liu na sige na nga, sabihin sa akin kung ano ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na may kaibigan ako na tinamaan ng humahabol na kaluluwang kumakalat. Kaya naman kayungan ko ang Tianjin na ito mula sa pamilyang Chunfeng. Sinabi naman ni Liu na ang Changsan ay hindi na magagamit. Ikinagulat naman ito ni Xiao Chen na paano ito nangyari. Ipinaliwanag naman ni Chun Liu na isang patak lamang ang maaaring gawin kada daang taon. Ang huling 10 patak ng aking pamilyang Chunfeng ay kinuha ng aking ama at lolo, at ngayon. Tinanong naman ni Xiao Chen na ngayon, ilang malalaking pamilya dapat ang meron ng Changsan. Hindi naman nakapagsalita si Chun Liu dito. Kaya naman sinabi ni Xiao Chen na parang kailangan kong pumunta sa malalaking pamilyang iyon at mamasyal. Magsasalita pa sana si Chun Liu dahil nag-aalala ito sa maaring gawin ni Xiao Chen na maari niyang ikapahamak. Subalit inilapat ni Xiao Chen ang kanyang daliri sa labi ni Liu na dahilan upang mamula na lamang ang mukha nito. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na huwag kang mag-alala dahil iingatan ko ang aking sarili. Sinabi naman ni Liu na napinaghalong langit na kabanata, gawin mo ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi ko kaya. Sa sinabi ni Xiao Chen ay biglang nagtampo si Liu at sabay niyang sinabi na iiwan mo na naman ba ako. Nagpaliwanag naman si Xiao Chen na ang pinaghalong langit na kabanata ay isang lihim na kayamanan ng iyong pamilyang Chunfeng, paano ko ito maaalis sa iyo? Magsasalita pa sana ulit si Liu subalit pinigilan siya ni Xiao Chen na tumigil na tayo dito, dapat gumaling ka muna. Matapos nang magsalita si Xiao Chen ay agad na itong umalis ng mabilis. Naikinainis na naman ni Liu dahil hindi man lang siya nakapagpaalam ng maayos bago umalis na kahit isang halik lang. Sana all na lang talaga Xiao Chen. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Dito nga sa kalye ng Divine Sword City ay nandito na sina Xiao Chen at Black. Tinanong nga ni Black kay Xiao Chen na kung ano na ang susunod na plano. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang pamilyang Wu ay ang banal na lungsod ng espada, kaya wawasakin muna natin ang pamilyang Wu.
Nang marinig ito ni Black ay nakangiti niyang sinabi na kung ganun ay makipagkita muna tayo sa pamilyang Wu ng sandali. Gayunpaman, bago sirain ang pamilyang Wu, kailangan pa nating gumawa ng ilang paghahanda, kaya pupunta muna tayo sa isang lugar. Matapos nilang pag-usapan ni Black ang plano ay agad na silang nag-teleport. Sa kabilang banda naman sa Divine Sword City sa mansyon ng Master. Na dito nga sa bulwagan ng mga Masters ay sinabi ng alagad na may isang binatang misteryoso. Napaisip ang Master na sabi pa nga niya na isang misteryosong binata, na pumatay kay Merong D. Halos hindi makapaniwala ang Master ng lungsod na dagdag pa nga niya na kakaiba ito, sino ba talaga ito? Bigla namang tumunog ang communication stone sinyalas na may mensaheng hindi maganda. Kaya naman dali-dali niya itong kinuha at nang makita niya ang mensahe ay ikinagulat niya ito. Dumating naman ang kanyang anak na young master din ng lungsod, na agad namang nagbigay-pugay ang alagad. Sinabihan naman niya ang alagad na tumayo na ito. Sinabi naman ng master na Chenger, malapit nang magbago ang langit sa ating banal na sword domain. Bahagya namang nabigla ang young master sa kanyang narinig sa kanyang ama. Kaya naman sinabi niya na dahil ba ito sa misteryosong lalaki. Sinabi naman ng kanyang ama na nakatanggap ako ng mensahe na ang pamilyang Bai ay nawasak na. Nang marinig ito ng young master na si Changer ay naghalo ang kanyang tuwa at pagkabigla. Maya-maya pa ay masaya niyang sinabi na ito ay mahusay. Sinabi naman ng master ng lungsod na binata din ang Samira sa pamilyang Bai, at malamang siya din ang pumatay kay Merong D. Sarkastiko namang sinabi ng young master na si Changer na ano naman. Nagalit naman ang master sa reaksyon ni Changer na sabi pa nga niya na tanga. Ang lalaking ito ay pumatay kay Merong D para kay Chun Liu, at bago yun ay pinawi niya ang pamilyang Bai sa kanyang sarili. Ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari? Agad naman na sinabi ni Changer na ang maghiganti. Kumalma naman ang master na sabi pa nga niya na tama, ang maghiganta, pero sana lang ang bagyong ito ay hindi maapektuhan ang aking pamilyang Feng. Nakangiti namang sinabi ni Changer na ama, baka ang lalaking ito ay kakampi natin. Dagdag pa niya na dahil ang binatang ito ay may ganoong kalaking kapangyarihan, dapat ay may malaking kapangyarihan siya sa likod niya. Kung magagamit natin ang taong ito para sirain ang pamilyang Wu, ang pamilya ng Han, o kahit ang walang katapusang Sword Sect at ang Green Meditation Sect, kung gayon ang ating Feng family. Napaisip naman ang master sa mga sinabi ng kanyang anak. Maya-maya pa ay sinabi niya na hindi mas mabuting maghintay na lamang muna tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Sinabi naman ni Changer na kung ganun ay aalis na muna ako. Subalit sa loob-loob niya nasabi pa nga niya na lalong nagiging mahiyain si tatay dahil hindi ka maglakas loob, hayaan mo akong gawin ito. Sa labas naman ng Divine Sword City. Dito nga ay inutusan ni Xiao Chen si Black na maghukay dahil sigurado siyang iniwan niya ito dito. Nagreklamo naman si Black na sabi pa nga niya kay Xiao Chen na kung bakit hindi na lang ito ang gumawa. Sinabi naman ni Xiao Chen na tinatamad akong gumalaw. Bahagya namang may naramdaman si Black. Kaya naman mas binilisan niya ang kanyang paghaukay. Maya-maya pa ay nahanap na ni Black ang kahon na sinabi ni Xiao Chen. Agad naman itong kinuha ni Xiao Chen gamit ang kanyang abilidad. Sinabi naman ni Xiao Chen na matanda, matagal ko nang hindi nagamit, baka matukso ka. Matapos niyang magsalita ay agad niya nang tinanggal ang takip nito. At ang laman ng kahon na ito ay isang gun. Tinanong naman ni Black na kung ano ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ito ang sandata na ginamit ko noon. Ang ika-9 na baitang ng makalangit na ranggo, at mayroon akong napakalalim na kaugnayan dito. Dito ko na ito inilibing simulan nang tumuntong ako sa tuktok ng kataas-taasan. Nang maisulat nga ito ni Xiao Chen ay makikitang mas tumindi ang aura niya dito dahil sa ika-9 na ranggo ng makalangit na gaunt. Naramdaman naman ni Xiao Chen na may nagmamasid sa kanila ni Black. Kaya naman sinabihan niya ito na huwag nang magtago at lumabas na ito. Agad naman na lumabas si Changer at sabay niyang sinabi na huwag mo akong pag-isipan ng mali, ibig kong sabihin ay huwag maging bayolente. Ang pangalan ko ay Feng Changer, ang young master ng Excalibur City. Pumunta ako dito ngayon para talakayin ang mahahalagang bagay sa iyo. Natawa naman si Xiao Chen nang makilala niya ang binata na si Feng Changer. Kaya naman bahagyang nenas dito si Feng Changer na sabi pa nga niya na ano ang pinagyatawanan mo.
Sinabi naman ni Xiao Chen na Xiao Chengzi, matagal na, pero grabe pa rin ang cultivation mo masayadong masama. Pinagpawisan naman si Feng Changer sa sinabi ni Xiao Chen at nagtataka siya na kung bakit kilala ni Xiao Chen ang totoo niyang pinagmulan. Lumapit naman si Xiao Chen at pinisil niya ang pisngi nito at sabay niyang sinabi na mayroon ka pa ring parehong mahusay na hawakan, pero hindi ko talaga inaasahan na magiging miyembro ka ng Feng family. Dito nga ay nakilala na ni Feng Changer si Xiao Chen na sabi pa nga niya na senior. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa wakas ay nakilala muna ako. Agad na lumuhad si Feng Changer sapagkat malaki ang respeto niya dito sa kanyang senior. At sabay niyang sinabi na matagal na kitang hindi nakikita, pero ganun ka pa rin, ikaw ay nasa iyong kalakasan, mas higit pa kaysa dati. Agad naman na pinatayo siya ni Xiao Chen. Subalit biglang naging seryoso dito si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na pumunta ka sa akin, kasali rin ang pamilyang Feng sa disenyo ng pamilya ng Chun Feng. Nang marinig ito ni Feng Changer ay agad siyang nagpaliwanag na hindi, talagang hindi, ang pamilya Feng ay palaging nasa gitna at hindi kailanman magiging kasangkot sa ganoong bagay. Agad naman na sinabi ni Xiao Chen na mabuti kung ganon, subalit baka sa mukha ni Feng Changer na kinabahan ito ng sobra. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na sabihin sa akin na kung ano ang ipinunta mo dito para makita ako. Sinabi naman ni Feng Changer na senior, hindi ko akalain na ikaw ang magliligtas kay Chun Liu. Kung ganoon, maayos na sana ang lahat. Hinanap mo ako, lumahok din at ang pamilya mong Feng sa disenyo ng Spring Breeze Building ng ilang malalaking pamilya. Habang sa loob-loob naman niya ay natutuwa ito na sabi pa nga niya na hindi ko akalain na ikaw yun. Ang pamilya ng Wu, ang pamilya ng Han, ang hindi masusukat na sekta ng espada, at ang sekta ng berdeng meditasyon, tapos na kayong lahat. Natuwa naman si Xiao Chen sa sinabi ni Feng Changer na sabi pa nga niya na mahusay, sisirain ko muna ang pamilyang Wu. Sinabi naman ni Feng Changer na hindi pa rin nila alam kung anong uri ng dakilang Diyos ang kanilang nasaktan. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi mo rin alam kung anong klaseng Diyos ang masasaktan ko. Nakangiti namang sinabi ni Feng Changer na paano kaya na may mga tao sa langit at sa mundo na hindi kayang masaktan ng mga nakatatanda. Hindi ito umiiral sa mundong ito. Seryoso namang sinabi ni Xiao Chen na sa likod ng clan na ito ay ang Supreme Being ng Sunflower. Nang marinig naman ito ni Feng Changer ay bigla itong nagbago ang reaksyon. At sabay na naglakad palayo na sabi pa nga niya na senior magkunwari kang hindi ako pumunta, aalis muna ako. Habang naglalakad siya palayo ay ikinagulat niyang nasa likod niya na si Xiao Chen. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na nandito na ang lahat, pag-aralan nating mabuti kung paano masisira itong malalaking pamilya. Sinabi naman ni Feng Changer na senior, iyon ang kataas-taasang nilalang ng Sunflower, siya ay isang paasarurok ng pinakamataas na kapangyarihan, siguradong hindi hihigit sa 10 tao sa mundong ito ang makakakumpleto sa kanya. Sinabi naman ni Xiao Chen na paano mo nalaman na hindi ako isa sa kanila. Mabilis naman na sinabi ni Feng Changer na, sa bilang. Sinabi nga ni Xiao Chen na isa akong body cultivator, at ako lang ang body cultivator sa lahat ng mundo. Pinagpapawisan namang sinabi ni Feng Changer na senior, huwag kang ang magpatawa, bumagsak na ang Supreme Body Cultivator. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na hindi yan totoo. Nang marinig ito ni Feng Changer ay bigla itong natigilan. At mabilis na sinuri ang kanyang senior habang namamangha ito. Maya-maya pa ay bigla na lang itong tumawa ng malakas. Nabahagya ng naiinis si Xiao Chen. At ilang sandali lang din ay sinabi na niya na ang Supreme Body Cultivator, si senior ang Supreme Body Cultivator, kung ganun ang kawawang Sunflower ay walang silbi. Nasabi na lang ni Xiao Chen na kahit kailan talaga ang bilis magbago ng reaksyon ng mukha mo. Dagdag pa ni Xiao Chen na gayunpaman, ang aking kasalukuyang cultivation base ay lubhang nasira, tanging ang unang pinakamataas na cultivation base, nakilala ko talaga ang Sunflower Supreme. At hindi ko pa alam kung ano ang kalalabasan. Sinabi naman ni Feng Changer na hindi ako naniniwala sa iyo senior, nagyayabang ka at nagsisinungaling. Napabuntong hininga na lamang si Xiao Chen dito. Sinabi din ni Feng Changer kay Xiao Chen na senior, gusto mo ba akong maging pinuno ng pamilya Feng, na agad namang sinang-ayunan ni Xiao Chen. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shout out.
Kaya naman shoutout kay Harold Lopez from Orani, Bataan. Gilbert Vallejo. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.